Mga kabayan, nandito ako ngayon sa Cainta para sa billboard natin. Available tong incenso candle for cleansing, makikita nyo sa billboard. Sobrang legit niyan para sa mga naghahanap ng panglinis ng tahanan, pang-cleanse, incenso candle for cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Titoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Nueva Ecija. Titoy, may ginagawa ka ba? Kung wala pakidala mo nga tong mga napitas sa kamatis doon sa pamilihan. Inaantay kasi ni Manang Senyag. Wika ni Mang Cardo. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala dyan. Tatapusin ko lang hutong ginagawa ko. O sige, kumain ka rin bago umalis ha. Naninirahan sa simpleng pamayanan itong si Titoy, kasama ang kanyang lolo Cardo. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay. Kaya sa murang edad, namulat ang paslit sa mga gawaing bukid. Sa edad 12, marunong na ito sa mga trabahong bukid. Pangunahing produkto ni Mang Cardo ay pagtatanim ng sibuyas, kamatis, pati na rin ang bawang. Nagmamay-ari ito ng halos 1 ektaryang taniman at silang dalawa lang ni Titoy ang nag-aasikaso. Dahil wala sa ibang mga anak ni Mang Cardo ang may hilig sa pagsasaka. Maliban sa pagiging masipag, kilala din bilang mabait na bata itong si Titoy, kaya naman kinagigiliwan ng halos lahat ng mga kababaryo. Sa tuwing pumapasyal ito sa bayan, hindi umuuwi ng walang natutulungan. Nalalaman na lang ni Mang Cardo ang ginagawa nito kinabukasan. Ano na naman ang ginawa mong bata ka, Aber? Abay, laman ka na naman ng usapan sa bayan Wika ni Mang Cardo. Kakauwi lang ni Titoy mula sa paaralan ng mga sandaling iyon. Wala naman po, Lolo. Tinulungan ko lang po yung taong may dalang bayong. Sobrang dami po kasi. Hindi niya na kayang ikarga sa karosa. Tugon ni Titoy. Ngunit kahit maganda ang intensyon, hindi maiwasang pag-isipan siya ng masama ng ibang tao, lalo na ang mga dayong mangangalakal. Likas sa paslit ang tumulong kahit hindi siya sabihan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng karanasan si Titoy na lubusang nagpabago ng kanyang buhay at pagkatao. Abala ang mga tao sa merkado ng mga sandaling iyon. Kanya-kanyang ayos ng paninda. Tapos na din sina Titoy at Mang Cardo sa paglalatag ng mga tindang gulay. Kaya naisipan ni Titoy na mag-ikot-ikot upang tumulong sa mga kakilalang magsasaka. Napansin nito ang 2 kalalakihang nagkakarga ng mga sako. Nang lapitan nito ni Titoy, napansin ng paslit na may tumutulong dugo mula sa mga ito. Mawalang galang na po sa inyo. Kailangan niyo po ba ng tulong sa mga yan? Tanong ni Titoy sa isang lalaki. Hindi na. Kaya na namin to. Doon ka na. Hinawakan ni Titoy ang isa sa mga sako. Aksidente itong natumba. Nanlaki ang mga mata ng paslit dahil gumulong palabas ng sako ang putol na ulo ng tao. Tao yan! Pumapatay kayo ng tao! Wika ng paslit. Bigla namang tinakpan ng lalaki ang bunganga nito at binantaan. Huwag kang maingay kung ayaw mong ikaw ang isilid namin sa sako. Wika ng lalaki. Kinagat ng paslit ang kamay nito, dahilan para mabitawan ng lalaki si Titoy. Tumakbo siya papasok sa maraming tao dahil nalaman na nito ang kanilang sekreto. Hindi hinayaan ng 2 kalalakihan na makaligtas ang paslit.
Hinabol nila si Titoy papasok ng palengke. Ngunit bago pa man maabutan, may matandang lalaking humarang sa kanila. Hanggang dyan lang kayo. Subukan niyong galawin ng batang yon, pagsisisihan niya. Wika ng matanda. Mang Ingo, ikaw na naman. Huwag ka sanang makialam sa ginagawa namin. Kailangan namin siyang patayin dahil nalaman niya ang gawain. Talagang hinahamon mo ko, aswang. Sige, subukan mo. Tignan natin kung kaninong katawan ang makikitang nakandusay sa daanan. Muling wika ni Mang Ingo. Maya-maya ay dumating si Mang Cardo. Nalaman nitong hinahabol ang kanyang apo ng 2 kalalakihan. Parang Ingo, ikaw pala. Nasaan ang humahabol sa apo ko? Tanong ni Mang Cardo. Yang 2 lalaking yan, sila ang humahabol kay Titoy. Tugon ni Mang Ingo. Nilingon ni Mang Cardo ang mga kasama sa loob ng palengke at sumigaw. Mga kasama! May mga taong gustong manakit kay Titoy. Ano sa tingin niyo ang pwede nating gawin sa kanila? Wika ng matanda. Nagtipon ang lahat na nagtitinda sa palengke. Pinalibutan ang 2 kalalakihan. Mukhang nga nagkamali kami ng binangga. Pasensya na ho kayo ha. Hindi na ho mauulit. Sige ho, alis na ho kami sa lugar na to. Tugon ng lalaki. Matapos ay kumaripas ng takbo ang mga ito. Bit-bit ang mga dalang sako. Mga walang hiyang aswang. Akala nila, basta na lang silang makakapambiktima sa bayang ito. Hindi mangyayari yon habang nabubuhay ako. Wika ni Mang Ingo. Kilalang manggagamot sa bayan, kapitan ng baryo at talagang maaasahan. Matalik itong kaibigan ni Mang Cardo, isa sa mga taong nagpalaki at nagturo kay Titoy. Mga aswang baka mo, paring Ingo. Aba, mukhang nawawala ang takot nila sa'yo ha. Nakalimutan na yata yung nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Sa hula ko, hindi taga rito ang 2 aswang na yon. Marahil napilitan silang dumayo para maghanap ng mabibiktima. Ugali na yan ng mga aswang. Hindi sila papatay at kakain ng mga taong nakatira sa mismong baryo kung saan sila namamalagi. Yon marahil ang dahilan kung bakit hindi ka kilala ng mga yan. Pero mabuti na rin para may parating nila sa mga kasama ang nangyari dito. Isang bagay lang ang kinakatakutan ko, pare. Babalikan ng mga yon si Titoy at sigurado kong mangyayari yon. Kaya hanggat maaari, huwag mong aalisin ang pangontrang ibinigay ko sa batang iyon. Wika ni Mang Ingo. Matapos ay bumalik ito sa kanyang pwesto. Maagang naubos ang paninda nila Mang Cardo, kaya naunang umuwi ang mga ito. Ano ba ang nangyari kanina? Bakit ka pinag-initan ng 2 taong yon? Tanong ni Mang Cardo habang naglalakad sila pauwi. Wala naman po akong ginawa, lolo. Gusto ko lang sanang makatulong kaso nagalit yung lalaki. Kaya pala ayaw niyang pawakan sa akin yung mga sako. Kasi parte pala ng kinatay na tao yung laman nun. Mga aswang pala sila. Wala namang masama sa ginawa mo, apo. Pero minsan titimbangin mo ang sitwasyon. Lalong-lalo na bago ka tumulong. Hindi lahat ng tao gustong magpatulong. May iba kahit hirap na sila, mas gugustuhin sarilinin ang ginagawa. Alam ko naman po yun, lolo. Kaso ewan ko ba, hindi ko maintindihan yung sarili ko eh. Hindi ko mapigilang tumulong sa tuwing makakakita ako ng mga taong nangangailangan. Likas sa'yo ang pagiging matulungin. Magandang ugali yan, iho. Pero gaya ng sinasabi ko, huwag kang mamimilit kung ayaw magpatulong ng isang tao. Pagdating sa tahanan, inasikaso ni Mang Cardo ang mga pinamili. Habang si Titoy, nagpapakain ng mga alagang manok.
Nahinto ang paslit sa ginagawa nang marinig ang tawag ni Mang Ingo. Dali-dali itong pumunta sa bakuran upang papasukin ang matanda. Magandang hapon sa'yo, Titoy. Nasaan ang lolo Cardo mo? Magandang hapon din po, Mang Ingo. Nasa kusina po si lolo nagluluto ng ulam. Tuloy po kayo. Sandali lang tatawagin ko si lolo. Hindi na, Titoy. Ikaw ang sadya ko. Halika, maupo tayo doon. Wika ni Mang Ingo. Naupo ito sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Ano po bang sadya niya sa akin? May nagawa ba akong mali? Wala naman, iho. May ilang katanungan lang ako eh. Suot mo ba yung binigay kong pangontra? Oo naman ho. Hindi ko tinatanggal yung habak de bala na binigay niyo sa akin. Magaling. Alam mo naman siguro kung ano nangyari kanina, hindi ba? Kaya ako naparito para ibigay sa iyo ang sangkap ng isang pangontra. Gusto kong ikaw mismo ang gumawa nun. Huwag kang mag-alala dahil madali lang naman hanapin ang mga sangkap. Nariyan lang sila sa paligid. Inabot nito sa paslit ang listahan. Kalakip nun, mga orasyon na iuusal matapos gawin ni Titoy ang pangontra. Kusol, meron po niyan dito sa likod ng bahay. Tangkay ng makabuhay. Marami doon, no? Bawang? Aba, tamang-tama. Kakaani lang namin kahapon eh. Kaya maraming nakaimbak pero saan kaya ako kukuha ng lana? Ako nang bahala dyan. Ito, may dala kong lanahan. Simulan mo na ang pagkuha sa mga kakailanganing sangkap nang maturuan kita kung paanong gawin ang sinasabi kong pangontra. Wika ni Mang Ingo. Dali-daling kumilos si Titoy. Nang maipon nito ang mga kakailanganin, bumalik siya sa kinauupuan ng matanda. Ito na po, Manong. Naipon ko na po ang lahat. Magaling! Sandali at magpapaningas lang ako ng apoy para maisalang yang langis. Kailangang katamtamang init lang para kumatas ang mga sangkap. Habang nagpapaningas ako, balatan mo yung bawang, pati yung kusol. Putol-putulin mo na rin ang makabuhay. Ilagay mo sa garapong ito. Wika ni Mang Ingo. Dumungaw si Mang Cardo sa pintuan. Nakita ang dalawa na abala sa kanilang ginagawa. Alam ng matanda ang gustong gawin ni Mang Ingo. Kaya naman hinayaan niya ito. Tapos na ho. Nailagay ko na po lahat sa garapon. Ano pong susunod kong gagawin, Mang Ingo? Magaling! Sakto at mainit na din ang lana. Ako nang bahala. Ibinuhos nito ang lana sa garapong puno ng sangkap. Hinayaang lumamig matapos ay tinakpan. Binalot ito ng itim na tela. Tapos na po ba ang pangontra, Manong? Hindi pa. Nasaan ang papel na binigay ko sa'yo? Nandito ho. Ano pong gagawin ko dito? Basahin mo ng 7 ulit ang orasyon na yan. Iihip sa garapon. Tapos ibabaon natin sa loob ng 7 araw o 1 linggo. Saka palang gagana ang ginawa nating pangontra. Wika ni Mang Ingo. Para saan po ba yung pangontra na to, Manong? Para sa mga aswang. Nakaengkwentro mo sila kanina at paniguradong babalik sila, lalo pat alam mo ang sekreto. Nang matapos ang kanilang ginagawa, nakipag-usap sandali ang matanda at nagpaalam na nauuwi. Matapos ang 1 linggo, bumalik ito upang hukayin ang kanilang ibinaong lana. Gagana na po ba yung pangontra, Manong? O may kailangan pa akong gawin? Gagana na ang pangontrang yan. Kailangan na lang isalin sa maliit na botelya para madala mo ito. Kahit saan ka magpunta. Hindi natin alam ang kilos ng mga aswang, Titoy. Maaaring hindi sila kumikilos ngayon dahil naghahanap ng tamang pagkakataon. Kaya dapat handa ka anumang oras.
Ano pong gagawin ko kung sakaling sumalakay sila? Dalawang bagay ang maaaring gawin ng lanang ito, Titoy. Malalaman mo kung palapit na ang aswang dahil kukulo ito. At sa oras naman na salakayin kanila, maaari mong basagin ang sisidlan at isaboy sa mga aswangang laman. Masusunog ang kanilang balat dahil sa pinaghalong sangkap at orasyon. Tugon ni Mang Ingo. Simula ng araw na yon, hindi na nawaglit sa bulsa ng binata ang maliit na botelya ng lana. At gaya ng sinabi ng matanda, hindi nila malalaman kung kailan sasalakay ang mga aswang. Isang hapon habang pauwi ang paslit galing sa taniman, may nadaanan nitong lalaki. Nakatayo lang sa gilid ng daan habang nakatitig sa kanya. Hindi to pinapansin ni Titoy, ngunit nang maramdaman niyang kumulo ang langis na nakasugbit sa tagiliran, dali-daling tumakbo ang paslit hanggang sa makarating ito sa mataong lugar. Malapit na sa kabisera ng baryo ang kanilang taniman, kaya naman mabilis itong nakarating sa lugar. Nilingon ng paslit ang daan, kaso nga lang wala na doon ang lalaki. Nasaan kaya yung taong yun? Kinabahan ako dun. Makauwi na nga. Hindi nito naituloy ang sasabihin dahil bago lumakad, nabunggo siya sa katawan ng isang lalaki. Saan ka pupunta, bata? Dito lang pala kita makikita. Pinahirapan mo pa ang mga kasama ko. Wika ng lalaki. Muling naramdaman ni Titoy ang pagkulo ng lana sa kanyang tagiliran. Kaya alam nito, aswang ang kaharap ng mga sandaling iyon. Maranang dinukot ni Titoy ang botelyang nasa bulsa. Bagyang umatras. Naglakad papalapit sa kanya ang lalaki. Hindi pa man ito nakakalapit ng husto. Ibinato ni Titoy ang botelya sa ulo ng lalaki, sabay karipas ng takbo. Narinig nitong sumisigaw ang lalaki at nang makalayo na ng husto, nilingon niya ito. Naglulupasay sa sakit ang taong iyon na parang sinabuyan ng asido ang muka. Yan ang bagay sa inyong mga aswang. Bleh! Kinuha nito ang tirador. Nagtago sa tabi ng puno. Dahil alam niyang susundan siya ng lalaki para gumanti. Tumayo ito at hinanap si Titoy. Sa pamamagitan ng pang-amoy sa hangin natuntun niya ang lugar kung nasaan ang paslit. Kaso nga lang hindi niya ito mahanap. Samantala, habang nasa taas ng puno, binasa ni Titoy ng langis ang bala ng kanyang tirador. Inantay nitong makalapit ng husto ang lalaki. Doon niya ito tinira. Tinamaan sa noo ang kalaban, dahilan ng muli nitong pagkatumba. Napasigaw sa galit ang lalaki at dali-daling bumaba ng puno si Titoy. Tumakbo para tumakas. Pagdating ni Titoy sa gitna ng malawak na kapatagan, inantay nitong lumabas sa kakawyan ng kalaban. Nang makita ang figura ng aswang, paulit-ulit niya itong tinira gamit ang mga batong hinugasan ng langis. Mahusay sa paggamit ng tiradorang binata, libangan niya ang humuli ng mga ibon sa tuwing nagbabantay siya ng kanilang bagong tanim na gulay. Walang yakang bubwit ka. Bumalik ka dito. Wika ng lalaki habang sinasapo ang nasusunog na muka. Kinuha naman ni Titoy ang pagkakataon upang makalayo sa lugar. Nang magmulat ang kalaban, hindi niya na maramdaman ang presensya ng paslit. Mabilis na nakaalis si Titoy sa lugar. Pagdating nito sa tahanan, ipinaalam nito kay Mang Cardo ang nangyari. Anong sinabi mo? Ay paano ka nakatakas? Tanong ni Mang Cardo habang inuusisa ang katawan ni Titoy. Wala po kong pinsala, lolo. Hindi niya nga ako nahawakan eh. Nakaligtas po ko sa pamamagitan ng itinurong pangontra ni Mang Ingo. Ay mabuti naman kung ganon.
Pero natatakot pa rin ako eh. Paano kung nasundan ka ng mga aswang? Kaya nga ho kailangan malaman ni Mang Ingo ang nangyari. Pwede po ba natin siyang puntahan, Lolo? Tugon ni Titoy. Medyo maaga pa ng mga sandaling iyon, kaya sinamahan ni Mang Cardo ang paslit. Pumunta sila sa tahanan ni Mang Ingo. Aba, mukhang ginabi kayo ng pagpunta. Anong may paglilingkod ko, paring Cardo? Mangyari kasi itong si Titoy nagkaroon ng engkwentro sa aswang. Nasabuyan niya daw ng ginawa mong pangontra ang buka eh. Ayun, nasunog. Siya nga ba? Pero alam mo bang hindi lang yan ang maaaring gawin ng ginawa mong Lana, Titoy? Halik kayo sa loob ng bahay para maipaliwanag ko ng maayos ang bisa ng pangontrang itinuro ko sa iyo. Naganda ng makakain ang matanda. Matapos ay naupo sa harapan nila Titoy. Ano pa po ba yung bisa ng Lana, Manong? Ang Lana ay lason para sa aswang. Hindi to tatalab sa unang tinamaan. Ngunit sa oras na hawakan siya ng iba pang aswang, doon iepekto ang kamandag. Hanggang sa kumalat ito sa lahat. Malamang ngayon pa lang, nagsisimula ng magkagulo ang angkan ng aswang na umatake sa iyo. Mamamatay po ba kahit yung mga bata? Hindi, Titoy. Hanggat hindi nagiging ganap na aswang ang isang tao, hindi tatalab sa kanya ang kamandag ng ginawa kong Lana. Tugon ng matanda. Biglang nabuhayan ang paslit sa mga narinig. Mabuti naman po kung ganun. Ang buong akala ko ho, makakapatay ako ng mga inosente. Hindi nagtagal ang dalawa sa tahanan ni Mang Ingo. Pag-uwi nila Mang Cardo, kinausap nito si Titoy. Titoy, makinig kang mabuti. Alam kong may kakayahan kang lumaban sa mga aswang. Pero pakiusap, huwag mong ilalagay ang sarili sa kapamakan. Hindi ko naman po gagawin yung Lolo. Ginagamit ko lang po yung Lana bilang pandepensa. Sige na ho, matutulog na po ako. May pasok pa ako bukas eh. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan habang naglalakad papuntang paaralan, narinig ni Titoy ang usap-usapan sa baryo. Namatay ang buong pamilya ng isang taong nagngangalang Kiko. Hindi matukoy ang sanhi ng kamatayan, ngunit malakas ang hinala na gawa ito ng isang manlalason. Napangiti si Titoy. Sa isip-isip ng paslit, si Kiko ang aswang na nakalaban niya nung nakaraang araw. Pagsapit ng hapon pagkatapos ng klase, tumuloy si Titoy sa tahanan ni Mang Ingo para kumpirmahin ang nangyari. Tama ka, Titoy. Namatay nga ang buong pamilya ni Kiko, maliban sa mga bata. Mukhang siya din ang aswang na nakalaban mo, iho. Alam ko po, Manong. Kasalanan din naman niya. Siya yung naunang sumugod. Pinagtanggol ko lang po yung sarili ko. Ramdam ni Mang Ingo na nakukonsensya ang paslit. Normal lang na makonsensya ka kung tao ang napatay mo, Titoy. Pero tandaan mo, mga aswang sila. Tama lang ang ginawa mong pagtatanggol sa sarili. Hindi lang ang pamilya ni Kiko ang mamamatay, kung hindi ang buong kawan na kinabibilangan niya. Pinagbilin po sa akin ni Lolo Cardo. Wag daw ako magsisimula ng gulo sa mga aswang. Pero sila naman po yung nauna, Manong eh. Hindi na sana hahantong sa ganito kundi ako inatake ng sinasabi niyong Kiko. Hindi dito nagtatapos ang lahat, iho. Gagante si Kiko at sigurado yon. Asawa niya ang namatay. Kabilang na din ang dalawa pang matatandang aswang. Sa oras na makarating sa kanilang kawan ang nangyari, maaaring buong puwersa silang sumugod sa baryo. Matagal na panahon na rin akong hindi nakikipaglaban sa mga impaktong yan. Mukhang kinakalawang na ang kasukasuan ko. Sandali lang po, Manong. Ano pong binabalak nyo? Sasalubungin natin ang mga aswang kung sakaling sasalakay sila. Pero sa ngayon wala tayong gagawin kung hindi ang mag-intay. Hindi tayo gagawa ng anumang hakbang na maaaring makapagpasiklab ng galit ng mga aswang. Lumipas ang mga araw.
Wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy sa pang-araw-araw na buhay ang lahat. Walang alam sa panganib na paparating. Hanggang isang araw, aksidenteng narinig ng isa sa mga taga-baryo ang pag-uusap ng hindi kilalang mga kalalakian. Dali-dali itong nagsumbong kay Mang Ingo. Manong Ingo, mukhang nagbabandang sumalakay ang mga rebelde sa baryo. Narinig ko nag-uusap yung mga lalaki. Sasalakay daw ho sila sa baryo sa pagbilog ng buwan. Wala daw silang ititira. Ganun ba? Salamat sa pagbibigay ng impormasyon. Namukhaan mo ba ang mga taong yon? Karamihan ho sa kanila nakasuot ng sombrerong dibanig. Pero may isa akong taong nakilala. Parang si Kiko. Pero sunog ang muka. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ingo. Alam nitong hindi rebelde ang sasalakay kung hindi mga aswang. Dito niya tuluyang nakumpirma ang pinakabisa ng sandata ni Titoy. Hindi lubusang maaapekto ang unang tinamaan. Ang maaaring mamatay ang mga kapamilya ng aswang na hahawak sa sugat ng napinsala. Ito ang sumpa sa mga nilalang ng lana na gamit ni Titoy. Ang aswang na sumalakay at tinamaan ng pangontra, ito ang magkakalat ng lason sa angkan. Salamat sa pagbibigay ng impormasyon. Ako nang bahalang magsabi sa otoridad. Pero hanggat maaari, huwag mong ipagsasabi ang mga narinig mo sa mga tao. Maaari itong magdulot ng hindi inaasahang komosyon. Maliwanag po, Manong. Wala po muna akong pagsasabihan hanggat hindi niyo po nakukumpirma. Maraming salamat ho. Mauna na ho ako. Lingid sa kalaman nito, natunogan siya ng mga taong nag-uusap. Habang naglalakad, dalawang lalaki ang humarang sa kanya. Walang awang nilapa. Naggutay-gutay ang katawan ni Tasyo. Kinabukasan, nalaman ni Mang Ingo ang pangyayari. Dahilan para lalong lumakas ang hinala ng matanda. Nagpunta ito sa tahanan nila Mang Cardo upang ibalita ang nangyari. Mukhang nagsisimula ng kumilos sa mga aswang, Cardo. Nanganganib hindi lang si Titoy, kundi maging ang mga taga-baryo. Yan din ang inaalala ko, Ingo. Paano ngayon yan? Kakayanin mo ba silang pigilan mag-isa ka lang? Hindi na gaya ng dati. Meron kang taglay na lakas. May mga kasama pa na pwedeng makipagsabayan sa mga aswang. Tama ka, paring Cardo. Pero bilang kapitan ng baryong ito, kailangan kong ipagtanggol ang nasasakupan kahit ikamatay ko pa. Nakikinig lang si Titoy ng mga sandaling iyon. Nag-iisip ito ng maaaring gawin para makatulong. Kung hindi niyo na itatanong, mahusay sa paggawa ng mga patibong ng ibon itong si Titoy. Pasimpleng lumabas ang paslit at kumuha ng itak sa kusina. Nagtungo ito sa kagubatan upang manguha ng yantok at kawayan na gagamitin sa gagawing patibong. Naglakad-lakad sa paligid ng tahanan. Ang buong akala ng dalawang matanda ay naglilibang lang ito. Ngunit lingid sa kaalaman nila na sinusukat ni Titoy ang kabuuan ng kanilang paligid. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa niya ng mga lanang pangontra mula sa itinurong pamamaraan ni Mang Ingo. Sa pagkakataong iyon, inilagay nga ang lana sa mga sisidlang gawa sa putik. Ginamit na bala sa mga patibong na ginawa. Handa na mga bomba ko. Ngayon subukan yung lumapit sa loob ng bahay. Tignan natin kung may matira sa inyo. Wika ni Titoy sa sarili. Nanguha din ito ng mga bunga ng irok. Tinanggal ang laman. Nilagyan ng lanang pangontra. Pinapatakan niya ito ng kandila bilang pangtakip. Sa mga hindi nakakalam, ang bunga ng irok ay siyang pinagkukunan ng kaong. Kapag biniyak ito sa gitna, makakakita ka ng 3 puting bato. Kapag tinanggal, nagiiwan ng mga butas na pwedeng maging sisidlan.
Nakita ni Mang Cardo ang pinagkakaabalahan ng apo, kaya nilapitan niya ito upang tanungin. Mukhang abala ka sa paggawa ng laruan ah. Hindi naman po lolo. Wala lang talaga akong magawa. Nagpapantok pa kasi ko eh. Eh bakit nasa labas ang sisidlan mo ng lana? Lolo, hindi ko naman yan hinihiwalay sa katawan ko eh. Gaya ng bili ni Manong Ingo. Alam kong naghahanda ka sa pagsalakay ng mga aswang. Ganon din naman ang lahat, Titoy. Huwag kang mag-alala. Tiwala ako sa mga ginagawa mong patibong. Nagulat ang paslit. Nalaman ng matanda ang kanyang ginagawa. Gusto ko lang po sanang maging ligtas tayo laban sa mga aswang. Di ba ang sabi niyo nga ho, huwag ako magsisimula ng gulo laban sa kanila. Kaya mas mabuting gumawa na lang ng paraan para iwasan nila tayo. Maganda ang intensyon mo. Ngunit tandaan mo, Titoy, aswang ang makakalaban natin. At isa pa, wala tayong ideya kung kailan sila sasalakay. Malalaman natin pag malapit na sila lolo. Ang lana ni Mang Ingo, kayang maramdaman ang presensya ng mga aswang. Sa oras na kumulo ang mga lanang inilagay ko sa haligi ng bahay. Isa lang din ang ibig sabihin nun. Nandito na sila. Habang nagsasali ng lana sa maliit na botelya, inabot nito ang ilan kay Mang Cardo. Sinabing wag iwawaglit sa katawan. Hindi lubos maisip ng matanda. Sa murang edad, napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat ng apo. Bukod pa dito, ang panganib na kakaharapin ng paslit sa oras na dumating ang mga aswang. Lumipas ang gabing iyon ng matiwasay. Kinabukasan nagpunta si Mang Cardo sa bayan para ipagbili ang kanilang naaning bawang. Samantalang si Titoy naman, dahil walang pasok ay pumunta kay Mang Ingo. Ang aga mo namang pumasyal, Titoy. Wala ka bang pasok ngayon? Wala po, Manong, sa kasabi ni Lolo. Mas mabuti daw na dito muna ako sa inyo. Delikado kasi kapag mag-isa lang ako sa bahay. Alam niyo na ho. O siya, maglaro ka muna dyan. May mga bagay lang akong aasikasuhin. Nakita ni Titoy ang mga sandatang nakalapag sa mesa ng matanda. Naghahanda din po pala kayo sa pagsalakay ng mga aswang? Hindi na may iwasan ang pagdating nila, Titoy. Hindi ko pwedeng hayaang sirain nila ang kapayapaan ng baryo. Hindi mangyayari yon habang ako ang kapitan. Sa totoo lang ho, ayoko rin po sana mangyari ang ganito eh. Kahit aswang sila, hindi ba? Pare-pareho lang din naman tayong nabubuhay sa mundo. Hanga ako sa iyo ah. Kakaiba ka kung mag-isip. Pero hindi ganyan ang tingin nila sa atin, iho. Ang tingin ng mga aswang sa atin ay pagkain. Wala nang iba. Iniisip nilang mas mataas sila kaysa sa mga tao. Sana lang ho dumating pa rin po yung pagkakataon. Hindi na natin kailangan mag-away-away at mamuhay ang lahat ng nilalang ng mapayapa. Wika ng paslit. Napaka-inosente ng isipan nito. Kaya nalulungkot si Mang Ingo. Dahil sa murang edad, nasangkot si Titoy sa magulong mundo. Yan din ang kahilingan ko, Titoy. Pero sa ngayon wala tayong magagawa kung hindi ang lumaban para ipagtanggol ang kapayapaang gusto nating umiral. Wika ni Mang Ingo. Naaliw sa pag-uusap ang dalawa. Hanggang sa hindi na malayan ng mga ito na palubog na ang araw. Nagtataka si Mang Ingo dahil hindi pa rin dumadating si Mang Cardo. Mukhang ginabi si Lolo ah. Siguro napadaan na naman sa tubaan. Siguro nga. Hayaan mo na. Maya-maya darating din ang lolo mo. Tugon ni Mang Ingo. Ngunit sa kaloob-looban nito, nakaramdam siya ng matinding kaba. Palihim na tumungo sa bayan ang matanda upang hanapin si Mang Cardo. Kaso nga lang, masamang balita ang sumalubong sa kanya. Nakita nito ang tumpok ng mga tao na tila may kung anong pinagkakaguluhan sa gilid ng daan. Nilapitan nito ng matanda.
Nanlaki ang mga mata nang mapagtanto. Bangkay ng isang matanda ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Hindi na makilala ang itsura ng matanda. Tadtad ito ng kalmot. Punong-puno din ng sugat ang katawan. Lalong gumuho ang mundo ni Mang Ingo nang makilala ang suot na damit ng biktima. Hindi makapaniwala ang matanda na wala na ang pinakamatalik na kaibigan. Mahabaging lakit. Cardo, sinong may gawa nito sa'yo? Patawarin ako ng Panginoon. Pero hindi ako titigil hanggat hindi niya pinagbabayaran ang ginawa sa'yo. Dali-dali itong bumalik sa tahanan upang kausapin si Titoy. Ngunit nawala ang lakas ng loob nito. Nang makitang naglalaro ang paslit, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Titoy, halika dito, iho. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ipangako mo sa akin, ha? Magiging matatag ka. Napansin ni Titoy ang lungkot sa mukha nito. Bakit po, Manong? Ano pong nangyari? Alam kong magiging mahirap to para sa'yo. Pero ito talaga ang kalakaran ng buhay. Maging matibay ka. Tanggapin ang katotohanan. Nainis si Titoy. Hindi nito maintindihan ang gustong iparating ni Mang Ingo. Ano po ba yan, Manong? Hindi ko po kayo maintindihan. Nasaan si Lolo? Bakit hindi niyo po siya kasama? Yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi ko kasama ang Lolo Cardo mo dahil wala na siya. Pasensya na, Titoy. Hindi ko naabot ang buhay ang lolo mo. Nakita ko lang na nakahandusay na sa tabi ng daan. Hindi makapagsalita si Titoy. Pakiramdam ng bata ay nahulog sa kanya ang buong kalangitan. Patuloy na umuulit sa kanyang tenga ang mga sinabi ni Mang Ingo. Naupo na lang ito sa lupa. Hindi na malaya na tumutulo na ang luha. Hinayaan na lang ni Mang Ingo na umiyak ang paslit hanggang sa mahimasmasan. Sabihin niyo ho sa akin, sinong pumatay kay Lolo Cardo? Patay sa mga markang nakita ko at sa mga sugat na natamo ng lolo mo. Aswang ang may kagagawan. Pinatay ng mga aswang ang lolo mo. Nakita mo na, Titoy, ito ang sinasabi ko sa iyo. Kailanman, hindi pwedeng magsama sa iisang mundo ang mga aswang at tao. Humanda sila sa akin. Sisiguraduhin kong mauubos ang kanilang angkan. Manong Ingo, tulungan niyo ko. Iganti natin si Lolo. Bigyan natin ng katarungan ng pagkamatay niya. Oo, bibigyan natin ng katarungan ng kamatayan ng Lolo Cardo mo. Huwag kang mag-alala. May ilan akong kakilala na handang tumulong. Kung tayo lang hindi natin sila kakayanin. Kaya humingi ako ng tulong sa mga dati nating kasama. Ilang sandali pa, darating na rin sila. Kahit papano, nabuhayan ng loob si Titoy. Dahil siya mismo, alam na hindi kakayaning talunin ang kalaban. Bago ang lahat, gusto ko munang makita si Lolo. Kailangan mabigyan siya ng desenteng burol. Pagkatapos ng libing, doon tayo sasalakay. Sang-ayon ako. Maglaan tayo ng kapayapaan para sa burol ng lolo mo. Gagamitin natin ang pagkakataong iyon para magtipon ng lakas. Pagandaan ang gagawing pagsalakay. Tugon ni Mang Ingo. Kinuha ng mga ito ang bangkay ni Mang Cardo. Dinala sa tahanan upang linisin at bigyan ng maayos na burol. Napakaraming tao ang dumalo at nakiramay. Patunay lang na mabait na tao ang matanda nung nabubuhay pa ito. Bawat isa sa mga panauhin, naglalagay ng pasasalamat at mga kwento tungkol sa nagawa ni Mang Cardo para sa kanila. Sadyang ang napakabait na tao ng lolo mo at nagmana ka sa kanya. Alam kong ipanagmamalaki ka ng matandang yon. Masaya din po ako at siya naging lolo ko.
Marami pong naituro sa akin si Lolo Cardo. Hindi lang sa pagtatanim, hindi lang sa pag-aalaga ng mga hayop, kundi sa pagiging mabuting bata. Nakikita ko yun, Titoy, at paniguradong lalaki ka bilang isang mabuting tao. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, dumating ang ilan sa mga kasamahan ni Mang Ingo. Magandang gabi. Nandito po ba si Tatang Ingo? Napalingon ng matanda nang marinig ang kanyang pangalan. Sino namang Kulas! Mabuti naman at nakarating kayo. Nasaan sina Nelson at ang iba pa? Susunod si Ka Nelson. Pero kasama ko po si Manong Lando. Nagpaiwan sila sa bahay mo. Hindi nila pwedeng ipasok sa burol yung tangan nila eh. Tugon ng lalaki na nagngangalang Kulas. Ipinakilala ni Mang Ingo si Titoy. Ganun ba nga pala? Ang batang ito ay si Titoy. Apo siya ng nakaburol. Nakikiramay ako. Ikinagagala kitang makilala. Titoy, si Kulas. Isa sa mga naging mag-aaral ko. Kagaya mo, magaling din siya sa paggawa ng mga patibong. Higit sa lahat, mahusay sa pakikipaglaban. Ikinagagala ko rin pong makilala kayo, Manong Kulas. Nga po pala, tama po ba yung narinig ko kanina? Ang iba sa mga kasama nyo may tanga na mutya. Totoo po ba yun? Tanong ng paslit. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakasalamuhan ni Titoy ang mga antingero. Oo, si Ka Nelson at Mang Abel. Sila ang pinakamagaling na antingerong nakilala ko. Mamaya lang makikita mo rin sila. O siya, ilagay mo muna sa loob ng tahanan ng mga dala mo. Samahan mo kami sa lamay. Wika ni Mang Ingo. Iniwan nito sandali si Titoy sa tabi ng kabaong ni Mang Cardo. Sumakto naman na nakabalik na si Kulas. Alam mo, maserte ka ha? Si Ka Ingo naging maestro mo. Marami kang matututunan sa kanya, kaya pagbutihan mo ang pagsasanay. Alam ko po, marami nga po siyang naituro sa akin eh. Gaya na lang ng paggawa ng lanang to. Tugon ni Titoy. Sabay pakita ng botelyang nakasuot sa kanyang leeg. Yan ang pinakamahusay na panlaban sa aswang ni Ka Ingo. Siya mismo ang gumawa niyan eh. Alam mo ba, malaki ang naitulong ng lanang yan sa mga misyon namin noon. Talaga po? Paano? Bukod sa taglay na proteksyon, may kakayahan ng lana na tunawin ang laman ng isang aswang. Lalo na kung magagawa mo itong painom sa kanya. Malakas na laso ng taglay ng lana. Kakalat yan sa kanilang lahat. Kahit isang aswang lang ang masugatan mo gamit ang patalim na nailubog sa lana, siguradong uubusin sila nito sa oras na mahawakan nila ang aswang na naapektuhan. Alam ko pong tungkol sa lason. At sa palagay ko, ito nga ang pinagbulan ng lahat ng gulo eh. Pinaliwanag ni Titoy ang nangyari. Nagulat si Kulas dahil nagawang makaligtas ng paslit mula sa kamay ng isang malakas na aswang. Si Kiko. Sa pagkakaalam ko, isa siyang malakas na aswang eh. Pinuno ng malaking kawan sa lugar na ito. Mukhang malaking natutulog na buhaya ang ginising mo, bata. Maya-maya ay bumalik si Mang Ingo. Napansin itong nagtatawanan sina Kulas at Titoy. Hindi makapaniwala ang matanda dahil kahit kakakilala pa lang ng dalawa, nagawa na ni Titoy na makasundo si Kulas. Ibang klase talaga ang karisma ng batang yan, Kulas. Kahit sino nagiging kaibigan niya. Konting kwentuhan, konting tawanan. Ayun, magugulat ka na lang. Konektado na ang mga buhay niya. Magaan kasama yung batang yan eh. Mararamdaman mo talaga ang kabutiang loob sa kanya, Manong. Kaya ingatan mo siya dahil nararamdaman kong may malaki siyang papel na gagampanan pagdating ng araw. Yan din ang iniisip ko, Kulas. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan dumating ang iba pang kasama ni Mang Ingo.
Kahit bawal ang pumasok sa burol, pinilit ng mga itong makapunta upang makiramay. Nasorpresa si Titoy sa mga narinig. Pasensya na kung natagalan kami, Kainggo ah. May mga kailangan pang daanan bago pumunta dito. Teka, nasan yung apo ni Mang Cardo? Wika ng isa sa mga lalaki na ang pangalan ay Nelson. Sandali lang at tatawagin ko. Naroon sa mga alaga nilang manok. Kahit sa pagluluksa, hindi pa rin pinapabayaan ng bata ang alagang hayop ng kanyang lolo Cardo. Patuloy pa rin ang buhay para sa kanya. Nilapitan nito si Titoy upang tawagin. Sumunod naman ang paslit. Magandang umaga po. Salamat po sa pagdalaw. Upo po muna kayo. Maghahanda lang ako ng kape. Hindi na kailangan, busog pa kami. Ikaw ang sadya namin dito. Alam mo ba, malaki ang naitulong sa akin ng lolo Cardo mo. Noong mga panahon na nagsasanay pa lang ako kay Kainggo. Nga pala ako si Nelson. Kilala niyo po si lolo? Hindi lang kilala. Nakatira ako sa bahay na ito noon. Sanggol ka pa lang kaya hindi mo maaalala. Ilang taon na ang nakakaraan. Malaki na ang pinagbago ng lugar na ito. Hindi nga ako makapaniwala Hindi ko na maabutang buhay si Mang Cardo. Totoo ang sinabi ni Ka Nelson. Itinuri niyang magulang si Cardo. Alam mo ba na ang silid na tinutulugan mo ngayon? Ang dating kwarto ng damuhong yan. Tama si Kainggo. Sayang hindi kita naabutang lumaki no? Pero ngayon may pagkakataon na. Ito tanggapin mo. Gamitin sa kabutihan para sa kapakanan ng nakararami. Nanlaki ang mga mata ni Titoy. Isang magarang itak ang ibinigay ni Ka Nelson sa kanya. Itak? Para saan naman po to? Sa ngayon hindi mo pa mauunawaan. Pero pagdating ng panahon, malalaman mo kung para saan. Kaya ingatan mo. Matapos iabot ang itak, inilapat nito ang kanang kamay sa bumbunan ng bata. Nag-usal na mga dasal. Pasensya ka na Kainggo kung hindi ako makakasama sa labang to. Mangyari kasi, may mga mahalagang bagay akong kailangang gawin. Alam mo naman kung anong gawain ko, hindi ba? Nauunawaan ko, Ka Nelson. At siguradong maiintindihan din ni Cardo ang pasya mo. Humayo ka. Naway magtagumpay ang iyong ipaglalaban. Talagang pinangatawanan ni Ka Nelson ang pagiging rebelde. Pero wag kang mag-alala. Hindi lang siya may regalo sa iyo, Titoy. Eto, isuot mo ang mutya ng saging. Naway pagkalooban ka ng lakas na magabay niyang tikbalang. At hingi din ako ng paumanhin kung hindi ako makakasama sa labang ito. Kainggo, ikaw na magpaliwanag. Mauna na ako. Si Lando, isa ding manggagamot kagaya ko. Kinakailangan niyang bumalik sa sariling baryo. Dahil sa oras na malaman na mga kalaban na wala siya roon, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Grabe, ang angas na mga kasama mo, Manong. Nagulat siya. Lumuhod sa harapan niya ang isang lalaki. Wala ko maiaalay sa'yo, pasensya na ha. Kundi ang tulong ko sa pakikipaglaban. Hindi ko din kilala ang lolo Cardo mo pero batay sa dami ng taong nandito ngayon, napagtanto ko isa siyang mabuting tao. Karapat dapat na pag-alayan ng buhay. Abel, sapat na ang pagpunta mo dito. Maraming salamat. Matapos ang ilang araw, inilibing si Mang Cardo. Nabalot ng kalungkutan ang paligid. Panandaliang nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ng libing, plinano nila ang pagsalakay sa mga aswang. Ang kailangan nating gawin sa ngayon ay siguraduhin ang kaligtasan ni Titoy. Siya ang habol ni Kiko at siguradong hindi titigil ang aswang na yon hanggat hindi siya nakakaganti. Tayong dalawa lang ang makikipaglaban. Kung isang kawan ang kakalabanin natin, paniguradong wala tayong panama. Wika ni Abel. Nagulat ang mga ito nang magsalita si Titoy.
Sa dami nila, hindi natin kakayanin kung sasalakayin natin sila sa sariling kuta. Bakit hindi natin sila hayaang sumugod? Magandang ideya, pero paano natin gagawin yon? Ako ang hinahanap nila, di ba? Simple lang ang solusyon. Magpapakita ako sa kanila, magsisilbing pain, upang madala sila dito sa bakuran namin. Delikado ang iniisip mo, Titoy. Hindi ako papayag. Ito na lang po yung paraan eh. Wala tayong pag-asang manalo kung dadalhin natin sa kanila ang laban. Hindi ba ikaw ang nagturo sa akin ng larong dama? Kailangan mong pakainin ng kalaban para manalo. At yun ang gagawin natin. Napailing si Abel sa kakaibang katangian ni Titoy. Kung pikit ako at papakinggan magsalita si Titoy, hindi mo akalaing isang bata nagsasalita. Tama nga ang sinabi niya. May kakaibang katangian nga ang batang ito. Kinagabihan, sinadya ni Titoy ang gumala sa kabisera upang makita siya ng mga aswang na nagpapagala-gala sa daan. Hindi nga nagkamali ng hinala si Titoy dahil siya lang ang inaabangan ng mga kalaban na lumabas. Nang masipat siya ng isa sa mga aswang, nagpahabol ang paslit. Hanggang sa makarating sa kagubatan, alam nito na doon nagtatago ang ilan pang kasapi ng kawan. Kaya para lumabas ang mga ito, doon siya dumiretso. Laking gulat ni Titoy. Mas marami pa ang kalaban kaysa sa inaasahan. Dali-daling tumakbo ang paslit. Maging siya ay nagulat sa taglay na bilis. Saka pa lamang naalala ni Titoy ang mutsyang pinagkalob sa kanya at ang gabay nitong tikbalang. Dinukot ng paslit ang mga batong nakabulsa. Gamit ang tirador, pinatamaan nito ang mga aswang na humaharang sa kanyang daanan. Napapangiti naman si Titoy sa tuwing tinatamaan niya ang mga aswang dahil biglang tumitilapon ang mga ito. Ang mas malala pa, binabad ng paslit ang mga bala sa lana. Bawang lang pala yung katapat niya eh. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating sa kanilang bakuran kung nasaan nag-aantay ang mas malaking patibong. Pumasok ka na sa bahay, Titoy. Mamaya nandito na sila. Kami nang bahala ni Abel. Tumakbo si Titoy papasok ng tahanan, hindi para magtago, para kunin ang itak na ibinigay sa kanya. Binuhusan niya ito ng lana na may nakababad na bawang. Muling tumakbo palabas ng bahay. Saktong naroon na ang mga aswang. Nag-aantay ng hudyat mula sa kanilang pinuno. Maya-maya nagpakita si Kiko. Nakatitig ito ng masakit kay Titoy. Ramdam ng paslit ang matinding galit nito. Ngunit kumpiyansa silang mananalo sa laban. Sa wakas, nasukol din kita. Ang lakas ng lobong harapin ako. Ngayon matitikman mo ang galit ng isang aswang na nawala ng mahal sa buhay. Pareho lang tayong nawalan. Pinatay na mga kauri mo si Lolo Cardo. At hindi ako titigil hanggat hindi nakakaganti. Biglang sumugod si Kiko. Ngunit hinarang ito ni Abel. Nagsipagsigawan ang mga aswang na nasa paligid. Unti-unting humahakbang papasok sa bakuran. Napapangiti si Titoy dahil ito ang pinakainaantay niyang pagkakataon. Nang makatawid ang mga ito papasok ng bakuran, biglang sumambulat ang ginawang patibong ng binata. Nagsigawan ang mga aswang dahil umulan ng lanang pinagbabara ng bawang. Nabalot ng matinding ingay ang paligid dahil sa mga angil ng nahihirapang aswang. Walang yaka. Anong ginawa mo sa mga kalaki ko? Hindi ko ito papalapasin. Sisiguraduhin kong mamamatay ang bawat isa sa inyo. Wika ni Kiko. Wala itong magawa kung hindi pagmasdan ang mga kalahi na unti-unting nauubos. Mukhang dito na nagtatapos ang kasaysayan ng inyong angkan, Kiko. Matagal na panahon na ring nabalot ng takot ang baryo dahil yan sa inyo. Pero ngayon, unti-unti itong magbabago.
Tugon ni Kainggo. Napasigaw na lang si Kiko dahil wala na itong magawa. Hinawakan ni Titoy ng maigpit ang kanyang itak. Tumakbo papunta kay Kiko. Itinarak ng paslit ang talim nito sa katawan ng aswang hanggang sa mapaluhod. Para yan sa mga taong pinahirapan nyo at naulila. Dahil yan sa kahayukan nyo sa laman. At ito naman, para sa lolo ko. Binuksan ni Titoy ang dalang sisidlan. Ibinuhos sa bunganga ni Kiko ang laman. Nangisay ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyang matupok. Napaligiran ng nagliliyab na katawan ng mga aswang ang bakuran nila Titoy. Hinayaan lang nitong magningas bilang tanda na nabigyan ng hustisya ang mga taong namatay dahil sa gawa ng mga aswang. Napakahusay mo talaga magplano, Titoy. Hindi ko akalain magtatanim ka pala ng patibong sa paligid. Matagal ko na pong pinagandaan ng araw na to, kaya alam kong mananalo tayo. Lokong bata to. Kaya pala panay ang hingi mo sa akin ng lana. Pag-uusap ng tatlo. Bagaman nakita nila kung paanong natupok ang katawan ng mga aswang, hindi pa rin makapaniwala si Mang Ingo na matatalo nila ang mga ito. Ilang taon din ang ginugol niya sa pakikipaglaban, ngunit hindi niya nagawang talunin ng lubusan ang mga aswang. At ang mas nakakamangha, isang baguang paslit na walang alam kung hindi ang pagsasaka ang nakatalo sa mga ito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nanumbalik ang sigla ng baryo. Nawala ang takot na bumabalot sa mga tao. Nagagawa na nila ng maayos ang mga gawain lalo na sa bukid. Si Titoy naman, ipinagpatuloy ang buhay bilang magsasaka. Ilang beses siyang sinubukang kunin ng mga tiyahin, ngunit hindi sumama ang paslit. Mas pinili nitong manatili sa pangalaga ni Mang Ingo. Ipinagpatuloy din ng paslit ang pag-aaral sa panggagamot, hanggang sa tuluyang naging mahusay sa napiling larangan. Sa paglipas ng mga taon, binata na si Titoy. Kilala na ito, narerespeto sa kanilang bayan bilang manggagamot. Nagawang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, naging pulis. Pinagsabay nito ang tungkulin sa mga tao at tungkulin sa bayan, maging ang pangangalaga sa naiwang bukirin ng kanyang lolo Carlo. Para sa kanya, sagrado ang lugar na iyon dahil dugo at pawis ng matanda ang naging puhunan upang maipundar ito. Sa kasalukuyan, retiradong pulis si Titoy. Doon pa rin nakatira sa kanilang baryo. Ipinagpatuloy ang pagtatanim ng bawang, sibuyas at kamatis. Pinagtuunan nito ng pansin ang panggagamot at pagtulong sa mga tao, lalo na ang pagtugi sa mga aswang. Naging panatay ito ni Titoy. Ipinangakong ipapasa ang kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Sadyang maiwaga ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung kailan ito magbabago at kung mangyari man, lubusan nating ikakagulat. Para kay Titoy, isang hindi makakalimutang karanasan ang naging kwento ng kanyang buhay. Hindi akalain ng noon na paslit na magkakaroon siya ng pagkakataong makaharap ang mga aswang na inakalang sa kwento lang makikita. Sa pagpapatuloy ng kanyang buhay, paulit-ulit na kwento ni Titoy sa kanyang mga apo ang nangyari noong 12 taong gulang pa lamang. Inakala ng kanyang mga apo na kwentong barbero lang ang mga ito. Lingid sa kaalaman ng mga paslit na totoong nangyari ang lahat. Saksing buhay ang mga pahina ng tala-arawan ni Titoy sa lahat ng kaganapan. Ito rin ang pinagkukunan niya ng mga kwentong ibinabahagi sa mga susunod na henerasyon. Kamakailan lang, matapos ang bagong taon, tuluyang pumanaw si Titoy. Kasabay nitong nailibing ang mga alaala
at kwento ng mga pangyayari tungkol sa isang batang mambubukid na pumatay sa isang buong angkan ng mga aswang.